Paggastusan talaga masakit sa ulo. Oo, ang daling sabihin pero minsan talaga nawawala ka rin. Kamusta mga kababayan? Mga Welcome back to our kababayan ko. podcast. Mga kababayan ko. Welcome back to our podcast where we'll talk about real life, real struggles, and real wins of every Filipinos here in Canada. So itong episode namin today, parte to ng aming expectation versus reality series. Whether you're in Toronto, Vancouver, Calgary, Saskatoon, Edmonton, Kala ko di mo na ako babanggitin eh. nadarating mo lang sa Pilipinas, papunta ka pa lang, or you're still planning to go here in Canada. So this episode is for you. So, for today's topic, cost of living. Tantanana. Ang favorite ng lahat, gastusan. Sikat tayo, di ba? Isa tayo sa mga pinakamataas na cost of living talaga. So yun, di umano ay mataas nga daw ang cost of living sa Canada. So, ang question ay, kaya pa ba guys? Kailangan na ba natin mag-side hustle, mga 1 million side jobs? Yeah. Left and right. Kaya yun din yung norm talaga. Talagang side hustle, multiple jobs, double job, triple job. Mhm. And at pag-usapan natin, sisimulan natin syempre sa biggest expense ng bawat Pilipino dito sa Canada at yun yung renta. Okay, I just remember when we first got here dito sa Canada, yung una namin nirentahang bahay ay bungalow house. Ito ay sa Fort McMurray, Alberta. And I remember ang renta namin dun sa 3-bedroom bungalow house. So dun lang kami sa ground level, 2,400 yung renta namin doon. At dun ko na-realize kung bakit si mama noon talagang double or triple job siya Anong year para to? ma-maintain yung 2,400 rent dun sa bahay na yon. That But was before year, that, year 2015? yeah, 2015. At mahal talaga sa Fort McMurray kasi nandun yung oil and gas. So marami rin talaga dun yung kumikita ng malaki. Tsaka maliit na city lang siya. Up to now, ganun pa rin yung cost of living dun. Mas malaki, pinakamalaki, I guess, sa buong Alberta. Sa Calgary, when we arrived 2021, mataas yung cost ng housing and rental. Kasi I think After pandemic, post-pandemic. post-pandemic, and then ano din parang tumaas, parang maluwag din yung immigrants that year, like let's say 2022, 2023. Kaya parang post-pandemic, parang to maintain yung economic growth din, parang open sila for immigrants. So ang daming tao, and then makonti yung available na housing and rental. So tumaas talaga. So parang luckily kami, si Joy, that parang 2020, yung kapatid ko nakakuha siya ng house, so sa kanya kami nagstay. Hindi kami nagbabayad ng as in rental. Nag-aabot kami to help dun sa mortgage, pero hindi mo siya talaga matatawag na rental kung ano yung existing. Kasi nung 2021, I think family of 4 kami for 3 bedrooms is 2,400 to 3,000 Canadian dollars. So malaking tulong na hindi kami, I mean, nagbabayad ng ganun kalaking mortgage. Pero comparing today's market sa housing and rental is stable na or mas mababa, kasi si Canada naman is naghigpit for immigrants last quarter ng 2025. So nabaliktad naman. Mas marami yung supply ng bahay kasi yung iba nag-construct sila 2022 and then completed na yung bahay. Mataas ang supply pero mababa na yung demand. Dahil naman sa number of immigrants na pinapapasok nila, nag-cap sila for students. For those students, yung Lamia or yung mga Nagpa-uwi din. requirements. May mga, meron din kasi napauwi na, yung mga dati. O yun, kasi hindi na nare-renew yung work permit. So, ganyan yung nangyari. Kaya medyo mababa ngayon yung cost ng bahay and then yung rental compared nung nag-start kami. Alam niyo, I think sa main cities, yung sa kayong mga sikat na cities, yung bumababa at nagsistabilize ngayon. Kasi, I'm saying that, kasi dito, hindi pa siya mag-stabilize. Kasi yung mga galing sa main cities, lumilipat dito. So, tumataas yung demand dito. Okay. So, dito naman tumataas yung presyo kasi ang daming ang nagmo-move. Ang daming parang galing Vancouver, galing Toronto. Oo, ganyan. kasi sila yung mga city na ang taas ng cost of living. So, diba, parang para maka-adjust or maka-keep up ka sa growing at hindi naman lumalaki yung sweldo mo, nagmo-move na lang ng provinces. Oo, medyo wala akong idea sa mortgage dito. Pero sa rent, nakikita ko sa marketplace, yung mga basement, let's say, mga 1 bedroom, mga ano lang, 1,200. So, yung mga 2 bedroom siguro would start with 1,300.
Tapos meron dito kasi, I'm not sure if sa Calgary, Edmonton, meron din yung parang area na dito mura. Dito kasi, may stigma yung West na medyo hindi siya ganun ka-safe. So lahat ang baba ng rate doon. Like yung mga 1,200 dito sa East, nasa East ako eh. Pwedeng mga 1,900 lang sa West. So ganun. So parang dito, kung gusto mo na mas murang rent, dito sa Saskatoon, doon ka sa West. So kaya karamihan ng Pinoy, kahit yung mga Pinoy stores na nakikita ko almost nasa West kasi doon yung murang rent. Yeah, dito Ngayon, rin. dito Dito rin sa makakakuha ka Edmonton, na rin ganun sa din. Calgary ng ganong rent na 600, one bedroom. Shared. Talaga? Talaga? Oo. Hindi siya room? I mean, one bedroom, shared shared Ah, kitchen, shared living Oo, room. oo. Pero Okay. compared mo before na isang room lang is like 900, 1,000. Pero ngayon ganun na siya kababa. Ay, yung sinabi kong one bedroom dito na 1,000 and all, as in suite sa'yo, parang sa akin, Okay. one bedroom bachelor suite, parang gano'n. Mm. Yung mga room, laking mura. May makuha kang 350. Depende sa kung nasang province ka rin. And then location. Kaya naman dun sa mga temporary workers natin na nakipagsapala rin na makapag-work dito. So dahil minimum wage lang sila, so they're living together with other people. Tipong sa isang apartment, 3-bedroom apartment, so 3 sila doon para ma-lessen yung rent expense nila. I think common yun sa mga nagsisimula na Sa mga talagang nagsisimula. i-expect mo na nakatira kayo sa isang bahay or apartment na 4 or more than 5 kayo sa bahay and shared everything. Wala bang rule na bawal overflowing? Something like that. Yeah, merong fire code Oo. pero ang daming Pilipinong sumusuway doon. Hindi, kasi natanong ko lang, kasi diba sa Middle East, like sa Dubai, uso yung, ang tawag nila doon, yung talagang parang sa Pinas ang tawag bed space, na magkakasama talaga kayo, umaapaw kayo in one place. Iba yung term sa UAE eh. Tapos, nung nag-move ako dito, parang may nakapagsabi nga na bawal yun dito. Na hindi ko lang sure yung exact, pero bawal daw. Wala naman ako nakita dito mga bunk beds. Sure, same room. Partition yun. Sa Dubai yun tawag nila partition. Hindi po parang apat nakikita ko yun kayo sa sa mga isang TikTok. room. Yeah. Hindi. Minsan more than that pa. Okay, let me also just share na ang dami ngayon na yung parang yung rent versus taking out a mortgage, parang halos pantay na lang. I think there was a time na ganun. So yung iba, kumukuha na lang ng bahay kesa mag-rent. Bumaba Pero din kasi yung interest rates ni bank eh. Ano ba at this point? Parang at this point, okay bumili ng bahay, di ba? Kasi nga maraming supply, konting demand. Kasi nawala yung mga tao. We quantify, like for example sa Edmonton, magkano yung mortgage nyo now and magkano kung magre-rent ako ng ganyang bahay now? Right now, binabayaran namin sa mortgage, including property tax, so nasa 3,200. Pero kung magre-renta ka ng bahay na ganito, parang meron Ilang kasing bedroom? 3-bedroom. Meron kasing feeling ko yung ibang renters ngayon, nabili talaga nila yung bahay nila in cash, so they don't care kung magkano yung presyuhan nila. May nakita akong parang 2,000 lang. I think nasa 2,500 siguro. Pinakamura na. Tapos versus your mortgage na 3 plus. 32. Few thoughts about rent versus mortgage. Kasi minsan, ang tinitingnan ng mga tao yung presyo lang. Like, example, yung kay Memo, 2,500 for rent monthly or 3,200 for mortgage. Ito naman may equity, blah, blah, blah. In the future, pwede ko makash out dito and all. Pero, on a perspective of available money, kasi sa ekonomiya ngayon, cash is king. So, kung may hawak ka, bida ka. Kasi pag rent, ito lang yung 2,500 lang yung gastos mo fixed. Pag ito, si 3,200 mo, ilang years kang nakatali, magkano ang interest ng buong purchase price ng bahay mo. Yung sinasabi mong equity in the future, ilang taon ka na bago ma-enjoy yung equity na yun. Unlike dito, yung 2,500 mo lang yung gastos mo, may extra money ka na hindi nakatali sa loan na pwede mong i-enjoy. So yun yung sinasabi kong mga factors na supposedly nako-consider when you're deciding rent versus mortgage, hindi yung monthly payments lang. Kasi when you look at the mortgage on a totality, hindi siya 3,200 lang. Nakatali yung next 15, 20 years of your life for this total purchase cost na ang laki-laki ng naging interest. So, yun lang. Yeah, may mga nakita rin akong mga financial advisors na so yung 700 difference, ilagay mo na lang somewhere else and then it would make you more money pa. Exactly. Something like that. Kaya nga sabi ko, cash is king. Kaya mo i-protect yung liquidity, yung pera mo ngayon. Pero by all means, yung mga nagmamortgage, nagbibili ng bahay for family stability and all that, we respect that. Pero on a financial perspective, hindi siya
better ang isa sa isa. If anything, financial-wise, mas tali ka dito sa utang forever. Unless ipipay off mo to. Yeah. Ayun lang. Sorry, I couldn't shut up about it. Kasi laging ganun yung mga tao. Mas, ganito yung rent, ganito yung mortgage, so di bibili na lang ako ng bahay without thinking, huy, forever kang may utang or unless kaya mong bayaran earlier. That's better. Pero effectively, like yung interest, sasabihin, uy, bumaba yung interest, 4% na lang. Hindi yan yung effective interest kasi di ba ang interest, nakabase siya sa declining balance. Kung magka 4% siya, pero hanggat malaking principal mo, essentially, hindi yan 4% at the end of the day. Probably 30%. So, yun. Yeah, meron na tayong pang reels. We can add, pwede kang nagre-rent na merong mortgage na earning. That's the best. That's the ideal setup. Na nakatira ka sa nagre-rent ka, meron kang may nabayang mortgage dito, pero may nagre-rent sa'yo. Yung ginagawa ni Mami Se, or possibly gagawin ni Mami Se, na may investment property ka on the side. Yun yung best situation for rental. Hindi siya on the side, nandito siya sa bahay. Or under the Nagpa-plan for In the renters premise. para makatulong sa mortgage kasi. Mhm. So, like, yung sa mga homeowner like me, yung mga nagbabayad ng mortgage, kasi pwede naman silang magpa-rent ng available rooms. Let's say, you have your family of 4 and you have 4 bedrooms or 5 bedrooms. Pwede mong ipa-rent yung 2 other Extra. rooms. Malaking bagay na din yun na tulong sa mortgage kasi nakikita ko sa marketplace, meron like, if furnished yung room, like may available na bedroom, may side table, and then table, especially for those students. So, may mga market na room rentals kasi mas mura. Yung rate ng room, let's say, ngayon is 500 to 600, meron na eh. So, inclusive of utilities. Yun nga lang, shared kitchen, shared living area, and then laundry area, which is hindi naman big deal. If nag-work ka, most of the time nasa bahay ka lang para magpahinga, and then weekend to rest din. So, same thing with students. Mostly, you're at school. So, yun yung mga bagay na pwede mong i-consider as an owner is Para magpa-rent ka ng makabawas. bedrooms. And then yung iba, if they have budget, nagpapagawa sila ng legal basement suite with separate entrance na pwede nilang ipa-rent ng 1,000 to 1,200 for a single bedroom. So, malaking tulong yun sa mortgage. If ikaw yung, if you've decided before or nakabili ka ng bahay, malaking source of income na rin yun. And sa perspective naman ng mga nagre-rent, Nag-rent. at least good starting point din yun, parang ganun. Di ba? Win-win situation. Nakabawas sa mortgage ng owner, medyo nakamenos din dun sa mga nagsisimula. Kasi hindi ka naman mag-start or expect na mag-start ka in a new country na magbibili ka kagad ng bahay or magre-rent ka ng isang buong bahay or isang apartment, di ba? Saka So, halos depende na rin lahat sa naman status may mo. basement. Meron bang walang basement? Yung mga townhouse. Oh. Walang Pero kapag basement. single detached, yung mga duplex, Meron din. single may basement. detached, merong mga basement. Ang ginagawa kasing yung mga nakita kong household, yung mga basement kasi either nga, doon lumaki yung mga anak, tapos umalis na yung mga anak, so bakante lagi yung basement. Kaya usually, for rent ang basement, di ba? So sa mga hindi nakakaalam, sa Canada may basement ang yung ilalim. Like may ilalim. Taguan, pag may hurricane, pag may Tornado. hurricane pala, tornado pala. Tornado. Taguan para may pag may tornado, ganyan. Pero kung titingnan natin, full house din naman talaga ang basement. Talagang may kitchen pa, may Yung pag May legal sinabing, suite. I think, Legal basement legal suite. basement suite. Kompleto siya. Bathroom, bedroom, laundry. Itong bahay actually namin, naka-ready to for, pwede siyang, yung basement pwedeng maging legal basement suite. Kasi meron pa siyang separate entrance. Tapos, may location for the kitchen, and lahat Wala yung na. basement nyo? May 70% done. Kasi kami lang yung gumagawa, tapos hanggang sa nagkatamara na, ewan ko, kailan matatapos. Siguro May separate in 10 years entrance time. na rin? Oh, In 10 years time, matatapos siya. okay. 10 years? Totoo ba yung narinig ko? So mag-move naman tayo sa next, one of the biggest expenses that's which is yung basic commodities, di ba? So kailangan nating kumain. So groceries, so kamusta ba yung presyohan ng mga bilihin ngayon? So tayo as Filipinos, hindi mawawala yung rice. Di ba? So simulan ko na, yung kami, when we started
si Joy, yung kapatid ko nasa liquidation center siya. So, natutunan namin yun through her sa trabaho niya. So, syempre, nagpa-plan kami, family of 4. So, hindi kami yung talagang binabudget namin yung sa groceries. So, doon ko nalaman na um, na yung mga canned goods is meron pa siyang shelf life after best before date. Kasi sa Pinas parang ano hindi naman kami mayaman sa Pinas pero 'di ba wala kang parang hindi ko alam kung may gano'n na parang liquidation center na groceries Ano ba natin. yung liquidation center? Sorry. Ano siya, may bilihan siya ng mga nearly best before date or after. After best before date ng mga canned goods like So, tomato mga bitter sauce, goods. mga any canned vegetables, canned fruits, canned Ah. meat and fish. So, doon ko tapos nung sabi ni Joy, doon kayo mag-groceries kasi mura. And then, syempre, hindi pa ako komportable nun kasi hindi ko naman alam na, after best before date, pwede pa ba? Kasi yun talaga yung, nung pumunta kami, parang, or nung lumaki ako, hindi kami bumibili ng mga pagkain or groceries na after best before date. So, nung nalaman ko sa kanya, and then, ang daming namimili, even, mas marami din ng mga puti talaga, like Canadian na mamimili. Sabi ko, sino ba naman ako para maging choosy? So, nagpunta kami, as Best in, naman daw. ha? Best before. May better. Oo, hindi na siya at its best. Good na lang. Good, 'di ba? So, pwede. So, nung nalaman namin about yung store na yon, talagang may time na doon kami namimili. Pumupunta kami like weekly yata, bumibili kami ng mga like basic like tomato sauce kasi lagi din gamit sa bahay like pag magluluto ka ng mga ulam. And then mga chocolates na Like, best paano before ka mura? Like, 30% off? Ganun. 30 or 50% off. Oh! May mga cereals kasi ano na nga siya hindi na siya best. I mean, good. After best before date na siya. Pero, Class A, ganun. oo. So, malaking tulong sa pagbabudget na nalaman ko na may ganong stores dito. Pero hindi lang din siya sa groceries Meron din na, like yung mga kitchen appliances, maraming liquidation center na, I mean, mabibili mo yung mga bagay na 30-50% off than the what's available in the market right now. So, ayun, nung nagsimula kami like, let's say, yung isang holiday, hindi pa to spam holiday na meatloaf or meat. When we arrived 2021, $1.75 lang siya Ngayon nasa $4 na siya isang can. So, ganun yung inflation. Ganun yung tinawid ng taas nung basic commodities. Kasi when I search online, parang 20% to 30% yung itinaas simula nung dumating kami dito. So, and given na ang minimum wage sa Calgary or Alberta is $15 pa rin. Since nag-start yung $15 2018, 2026 na ngayon, $15 pa rin. Magta 10 years na pala, no? As Oo, in flat 15? Hmm? As in flat 15? I'm only asking kasi Saskatchewan is 15.35 as of my Yes. Yeah, Flat 1535. Plus 15 since 2018. Anong year na ngayon? So after 8 years, ganun pa rin siya. So, Pero nag-i-inflate ang ang minimum goods. wage earner ka, paano ka makaka-keep up sa 20-30% tataas ng bilihin wherein yung salary mo is eto pa rin. Parang 30% na yung tinaas ng bilihin, nandito ka pa rin. So, ang hirap. So, kailangan mo talagang mag-budget even sa kaliit-liitan na sibuyas or bawang. Kung hindi mo na kailangan ng bawang sibuyas, parang gano'n. Parang, igisa mo na lang. Parang gano'n. Kasi, ang laki ng itinaas niya So, with what's happening now, yung sa gas ngayon, I'm sure nakikita niyo na yung... yung pasagas. Susunod na yung goods dyan. Kasi, So, kasi, yung freight ng goods. So, yung transportation ng syempre, yung pagpasok ng mga goods. So, yun nga. So, Oh my God, so tataas pa pala. talagang bibilangin mo na yung hibla ng sibuyas. Oo, kailangan budget 101 na talaga. Yung sibuyas na dati kalahati ginagamit mo, pwede mo i-1/4. 1/4 na lang muna. Oo. Kahit Or kumain na lang muna ng mga Dollarama goods. Huwag na Yun muna nga, magsinigang. sa Dollarama, hindi naman na siya $1 talaga Oo, hindi na nga Hindi mo na rin. siya makakonsider na makakabili ka or maitatawid mo yung $1 na may mabibili kang isang one can. It's Yeah, tanda ko yung maling doon. Maling ba yun? holiday, I think Yung holiday, oo. Naabutan ko pa siya ng 99. $1.75 yun nung dumating kami, 2021. Tapos ngayon 2 something na siya. 3 something. Hindi na ba? Oh my God. Grabe. So, Logo niya, di ba? Parang dollar plus na. Yung logo ng Dollarama, parang
Hindi na niya pinanindigang $1. Hindi na siya dollar store. Pero hindi ako aware kung yung mga, ngayon ko lang nalaman yung liquidation for VAT. You should check that place out. Marami kang mabibili doon na hindi mo kailangan. Hindi, Actually, on food. totoo. Oo. Ang alam ko dito, yung mga Amazon surplus, yung mga, hindi Yeah, ko same man alam idea. pero I Oh, don't parang think siyang we food ano, doon. Imo in-store. Hindi siya. Ang dami mong In-store. mabibiling random stuff na feeling mo kailangan mo dahil mura pero hindi. Hindi Pero ko- yung sa pagdating sa like canned goods, coffee, like chocolates, yung pangbaon ng mga bata, cereals, meron doon. Which is Mhm. 20-30% less than the usual market. Kasi nga, nearly best before date or after best before date. Tsaka nabanggit mo yung can. I think ang gustong malaman ng mga Pinoy, magkano ang bigas. Walang bigas doon. So, magkano ang bigas sa normal grocery store? Hindi ko masagot So, kasi so for 8, for, 8 ano ba, ilang pounds. kilo ba yun? 16? Oh, 16 For pounds 16? ba? O 16 kilos? Parang 16 kilos. So for 16 kilos na bigas, it would cost $40. Kaya bumibili din kami pag may mga sale. Kasi, abangers din ako doon sa Facebook ng mga Filipino group. Kasi, well, Like right now, it's $29.99. oh, staple ano natin ng rice dating $40. Mm. Staple So food. $10 discount. Ang mga Pinoy, pag nakasale na yung bigas, magpo-post na yan sa lahat ng ano. Oo. Tapos Tas- magbibilihan na. Like, ako bibili ako ng 2-3 kahit, nakastock kasi mura. Oo. Pero Mm. maximum of 4 per transaction lang, di ba? Pero kita mo yung ibang Pinoy, paikot-ikot sa Paulit-ulit. sa parking. 4 sacks per transaction. Pero Oo. iikot lang. Kukuha ulit. Mag-strategize ka talaga. Pwede ka naman magpabalik-balik eh. Oo. Mm. So, ako naman yung mag-share about sa groceries. Nung una, meron kami parang 2,500 budget for groceries sa credit card ni Papa. Pero ngayon, dahil nga parang hindi na kayang bayaran yung 2,500 credit limit ni Papa sa grocery, kanya-kanya na. So ako nakatoka sa bigas. Kaya abang ko yung $29.99 na bigas na yan. So parang ngayon is time for me para pumunta sa superstore at bumili ng bigas. Kaya nga ang sabi nila, dun sa mga nag-work, instead na kumain ka sa labas, magbaon ka na lang. Kasi, like, ang one meal mo outside is, for a decent meal is $15. Let's say $15. Yun na yung, as in, decent May meal. 15 pa ba? Parang 20 na nga eh, 2025. Sa CRA, ang binibigay niyang allowance for each meal ay $23. 22. So, di ba? Kung kasama din sa pagbabudget, kung yung sa work mo is, instead of kumain ka sa labas, magbaon ka na lang. Baon ka ng lunch, snack, di ba? At least sariling luto mo pa yon, di ba? Kaya naman eh. Kasi kaya namang mag-prepare, mag-meal prep. And I'm not just talking because wala akong dependence and all. Pero relatively kasi yung commute time, magkaiba naman, kumbaga, ang haba ng commute time sa Pinas. Kaya hindi ka nakakapag-ready ng baon, hindi ka nakakapag-prepare. Dito naman, I think we can all say na lesser yung commute time, regardless if may car or naka-public transpo ka, relatively sa Pinas. So may time ka dito to prepare meals for yourself, para sa baon, para sa, alam mo yun. So, kaya naman. Oo, kasi pwede namin din siyang maging plan ng budgeting mo eh. Kasi malaking tulong yung pag-meal prep eh. Especially pag family kayo. Parang, yung iba, I think mag-meal prep na for 1 week eh. Kasi uso naman dito na nasa freezer lang yung food and then i-reheat na lang. Diba? Lahat ng bahay dito may microwave. Unlike sa Pinas. Diba? Hindi siya yung, I don't know, wala akong alam na bahay or kakilala namin sa Pinas na may microwave. Kasi kami wala kaming microwave. Hindi siya yung, unlike dito sa Canada, lahat ng bahay, pag nag-rent ka or bumili ka, automatic, yun yung mga basic kitchen equipment eh. You have microwave, you have oven and stove. So, Fridge. may fridge. So, di ba? Kung magbabudgeting ka talaga, meal prep is the best, one of the best options then. Third topic. Third expense, transportation. Siyempre, hindi ka naman sa bahay lang. Hindi gaya mo naka-remote dyan. Sorry, kambitin sa So, kailangan mo nang makapunta sa point A to point B. So, relatively versus Pinas, maganda naman yung public transpo sa Canada. But, syempre, iba pa rin yung convenience pag may car. So, I think the question is, do we want a car or do we want to just ride the bus? Or may Uber din. Bahala kayo kung anong trick nyo. so if you want a car, syempre ideally gugustuhin mo ng car kasi lalo pag winter. Diba? Kasi syempre though may heat naman yung bus, pero
kapag winter, lalo dun sa bad conditions, hindi laging on time dadating yung bus. So, mag-aantay ka. So, sasabihin nila, madali naman mag-cover up. Madali naman talaga mag-cover up. Pero, merong mga moments na -20, -30, tapos kailangan mo pa rin pumasok, mag-aantay ka ng bus. So, I think yun yung moment na mapapaisip ka na, magkotse na lang kaya ako. Though, ang downside naman ng car is, syempre, pag may car, merong more than the car amortization, merong insurance. Kailangan mag-gas, unless naka-EV ka. Dami Diba? disclaimer. Baka kasi gusto nila EV. Lalo ngayon ang mahal ng gas, mag-EV na tayo lahat. Kaya nga, true. Car maintenance, syempre magta-change ka ng oil, fluids, lahat. So, marami din kadikit na gastos yung car, unlike sa bus na ang gastos mo lang talaga yung pambayad sa bus. So, Yung tires pa, may tinatawag tayong winter tires. Hindi ba nagpapalit? Hindi ko nabanggit kasi hindi ako nagpapalit. Pero 'di ba, tanda mo konti na lang yung sa'yo. Ayaw maalala. Oo. Ayaw kong isipin. Change Ayaw kong isipin. coming up. Ayun. So dapat i-consider din nila yung, syempre magsisimula sila dito sa Canada, paano kung wala silang driving experience? So talagang magsisimula sila using the public transportation. And then they have to wait until kukuha pa sila ng learners, then they have to wait for a year bago sila makakuha ng actual driver license. Kasi kahit driver ka sa Canada, sa Pilipinas, yung license mo hindi translated to Canadian license. Kasi understandable naman, yung driving habits ay very different. Dito ay uso ang right of way, sa Pinas ang may right of way ay ang mayabang. Yung malakas ang loob. Kasi malakas loob. Yeah. Sinong malaki, kung sinong mayabang. I think doable naman kung mag-start ka ng public transit. Kasi 2021 kami dumating. After 2 years pa kami nakabili ng sasakyan eh. So, nung first 2 years, nagko-commute kami going to church, going to groceries, bit lahat. Kasi like, when it comes to supermarket or groceries, lahat naman ng community is may mga accessible na kanilang mga supermarket. Like we have Walmart, Real Canadian Store, Save on Foods for small communities. So, ganun siya parang plan. Ganun yung kung paano bumuo ng community si Canada. Like, may isang community, pero lahat ng mga basic necessities is accessible siya. So, pwede. Yung iba, like walking distance sa bahay mo or isang city transit. So, okay na. And then yung fare mo naman sa bus is magagamit mo na siya sa bus, sa train. Valid siya for 90 minutes. So, magagamit mo yung isang fare mo ng maraming beses within that time frame and different means of transportation, bus and train. So, I don't know if it's the same. Dito sa Edmonton, merong kaming ARC reloadable card na yung card na yon nakakap na siya for $100 a month. So, gamitin mo lang siya na gamitin kapag nagamit mo, kapag naka $100 ka na, unlimited ka na for the entire month. Parang meron din siyang daily cap. So, kapag naka $10 ka in a day, unlimited transportation ka na throughout the day. Parang meron ding weekly cap. Kapag I think ang weekly ay, hindi ako sure kung magkano, let's say 30. So, kapag naka 30 ka na, $30 ka na. So, per ride, magkano ba ang ride natin dyan sa Calgary? 4. Kami dito parang 4? 3? 3 Dito kayo, 3 dito. 4 kami, and then pag youth, $295. Youth And then kasi meron- lahat na nasa Saskatoon, youth. May monthly bus pass ka na pwedeng bilhin, 105. So, magagamit mo buong month. Unlimited na yon. Yung bus pass ng Saskatchewan ay 83. Oh, unlimited na. Oo. So, ayun siya. Kaya naman mag-commute. Pero maganda yun sa Edmonton. I think kung talagang gamit na gamit mo, otherwise ma-underutilize mo yung $100 mo. So, Eh di, yun lang naman yung, kung magkano lang talaga yung ginamit mo, yun lang naman yung i-charge sa'yo. Pero yun nga, may mga cap, may mga daily cap, weekly cap, okay. monthly cap. It's 100 monthly. Kung naka 50 ka lang, 50 lang. Oo, 50 lang. Okay. Parang I remember pag naka more than 100 ka, free na yung ride mo. So, ganito na pala yung mga presyo ngayon sa fare, no? Tanda ko kasi nung bago pa ako sa Fort McMurray, 125 lang yung bus. See? Per ride? Times Per ride? Times 3. Per ride.
Good for 2 hours na yun. Times 3 or more Mm. yung Grabe, mahal na tinaas. talaga. Mhm. At saka yung sa grocery shopping naman, 'di ba, alin nga, per ride, $4. Yung mga delivery, I'm not sure dyan. Like dito, per ride ng bus, $3, 'di ba? Yung mga delivery, like $4 or $5. So, parang kumbaga, kung hindi mo talaga kaya yung winter na pumunta sa Walmart, magpa-deliver ka na lang. Meron naman eh. Mhm. Oo, may ganung convenience, no? Pwede na talagang Kasi yung mga mag-delivery. Instacart, mahal. Pero yung mga direct delivery ng mga stores na yun, Walmart, even Superstore, same price naman sa sa grocery store. So, hindi mo kailangan lumabas. So, may option na ganun. Maximize mo nga pala yan. Hindi nga ako pumapasok ng grocery store. Kaya nga wala akong ambag sa groceries. Wala akong idea. Oo, hindi si Isa yung tipong hindi siya nag-e-enjoy mag-grocery. Hindi talaga. Ako, sarap mag-walk sa mga aisles. Na-enjoy ko yun. Parang public commute sa akin yun. Ayoko rin yan, diba? Ayoko ng Ayaw mga, mo rin. ayoko ng mga tulala time. Kasi kami may bit-bit na dalawang choosy na sa marunong na alam na nila yung food na gusto nila, and then pag nagluluto ng kanila, so sila na yung namimili. So it's a family event, Oo. ang grocery shopping. Mm. Bonding nyo na yun. Mm. Kasi nga, yung yes or no. Pwedeng bilhin, pwedeng hindi pwede. pero may cons din nga yung paggamit ng public transport compared sa having your own car. Kasi minsan yung 20-minute na car ride mo, kapag nag-public transport ka, 2 hours na. Mhm. Pag na-miss mo pa yung bus, maghihintay ka Yeah. na 15 minutes. Yeah. Especially kung nandun ka sa mga smaller cities, like yung experience ko ay 5 p.m. wala ng bus. So, Oo. tapos may shift ako hanggang 10 p.m. Paano ko uwi? Mhm. So, Tsaka di ba na-share mo rin, di ba 10 minutes ka to work, pero kapag ibabas mo, Dito? ilang oras? mga 2 hours. Kasi hindi, yung office ko ay walang bus line. So, natapaw downtown. Mhm. Kasi industrial area. Depende sa sitwasyon ka kasi hindi ka naman yung bigla-bigla magde-decide na hindi, bibili ako ng sasakyan. Depende sa need mo, and then depende Depende din sa sa need. capacity mo to pay yung monthly, kasi it comes with amortization, maintenance, and gas. Kasi hindi naman tatakbo ng mag-isa, 'di ba? So, Nung nagbabas kayo at first, hindi kayo nahirapan pag winter grocery? mahirap, pero kasi parang kung wala ka namang choice currently, Wala and ka namang hindi mo, ibang Kailangan option. kumain. oo, kung wala kang option na parang ba, isusugal ko ba na bibili kami ng sasakyan, and then parang feeling ko hindi pa namin kaya, or ano, pwede ka naman mag-commute, walking distance lang yung bus stop, and then, I mean, yan lang naman siya. So, hindi siya naging na mahirap. Mahirap, oo, pero siguro tinanggap mo na lang na mahirap. Syempre, nandito ka sa country na may winter. So, ayun. So, kailangan mo ng food, may bus, sumakay ka ng bus, mag-grocery ka, kung hindi, magugutom ka, parang ganon. So, ayun, and eventually nakakuha naman. So, Mahirap so pero doable. doable. Kasi kung hindi namin siya priority before, nung nagsisimula, and then kinakaya naman mag-commute. So, ayun. Kaya siguro hindi siya parang naging burden or sobrang hirap na iisipin mo lagi, magbabas na naman para mag-grocery. Hindi siya ganong, na parang, mag-grocery kami, magbabas. Ganon. Ganon siya. How about you, Memat? What's your experience sa transpo? Without the car, did you experience it? Ang dami kong Mm-mm. Without the car, yun nga, siguro nung hindi naman kasi ako nagda-drive pa noon. So, tinanggap ko na yun talaga yung sitwasyon ko. So, tinanggap ko na pwede kong hindi ma-catch yung next bus and I have to wait another 30 minutes. Talagang takaw oras siya. Mm. Kaya naman nung nagka-car na, talagang malaki rin nga talagang convenience. Malaki yung cost pero malaking convenience din talaga. Yung time kasi na pwede mong Mhm. ma-save Yeah. sa pagko-commute versus having your own car. So, Lalo na doon sa mga nagdo-double job. So, napakadaling pumunta from one place to another. true. Yun nga, relatively sa Pinas, kung commute lang, di ang mid-ground mo ay public transport ng Canada. Kasi kung i-compare natin sa commute ng Pinas, Diyos ko naman. Napakalaking convenient yung Kaya, like, sa yung Pinas, transportation. 4 hours of your day, commuting lang, di ba? Mhm. Pila and everything. So, I think win na yung nakakapag-bus ka dito kasi
literal na P2P, point A to point B siya. Hindi yung tipong may papara sa gitna, Oo. kasi hindi mo alam kung kailan dadating. Hindi mo alam kung may upuan ka pa ba. May schedule, tapos may designated drop-off and pick-up Oo. location. So, maganda. Yeah, so weather lang yung kalaban. Tapos ano pa bang kailangan ng transpo? Yun, going to work, which is pag nakakuha ka naman ng maayos na location ng work, and yun nga, as they said, depende siya sa need mo. Kasi like ako, sa Musjo, yung ano nga, 5 p.m. wala ng bus. Tapos yung, kung maglalakad ako home to work, 45 minutes. So, 45 minutes in summer, doable. Pero 45 minutes pag winter, medyo papakamatay na ako doon. Mas bites talaga ka doon. Mamamanhid na lahat ng ano. Especially I'm in Saskatchewan. Sa Saskatchewan. So, sa akin is I wanted to get out of Musjo, and I can only do that kung may car ako kasi wala namang bus. Unlike, I think Alberta, meron kayo diba yung mga bus from Calgary to Edmonton, ganyan. Meron. Dito kasi walang Musjo to Saskatoon, walang bus pa Saskatoon to Regina, walang ganon. So, kailangan may car ka. Eh, gusto kong umalis. So, paano ako mag-a-attend ng mga interviews, mag-a-apply ng jobs to another city without a car? And, ako nga kasi ay mainipin. So, ayoko ng downtime. So, feeling ko na ano yung oras ko, ang dami kong pwedeng gawin bilang ang dami kong gustong gawin. So, yun yung win sa akin. Choose your hard, mamili ka, less gastos pero medyo medyo inconvenient, or convenient pero more gastos. So, choose your hard lang. So, mas pinili ko yung hard na may binabayaran ako. With that minimum wage, with that expenses, kakayanin ba? Kakayanin ba? I-explain ni Mami Se.